Senator Alan Peter Cayetano said that there are two operate chambers, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Any reaction? What do you want to tell the senator? The President said there's only one upper chamber, and it is the Senate of the President, it is the Senate of the Philippines. Sino po yung susundin ng palasyo, si Gatchalian or si Cayetano kung parehas po sila mag-i-insist? Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado. Meaning, Undersecretary, kung mananatili po yung power gridlock in the Senate, hindi po magkakaroon ng special session? Katulad ng sinabi natin, kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya manggaling ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon. Undersecretary, on a different matter, yesterday the Malacanang scorned the Davao City leadership for the dumping of garbage sa harap po ng DENR office. Will there be administrative sanctions or other disciplinary actions against Davao City Mayor Sebastian Duterte? Nakausap po mismo natin si Secretary John Vic Remulla ngayong araw dahil kasama po siya sa meeting kanina. Magkakaroon po ng malalimang pag-iimbestiga rito. Ano po yung possible penalties or disciplinary measures na maaaring kaharapin ng isang local chief executive for violating the Solid Waste Management Act or other relevant laws? Nabanggit po ni Secretary John Vic, maaari pong mapag-usapan at matignan kung may negligence at kung mayroong paglabag sa environmental laws. So, pero ayaw natin pangunahan kung ano magiging action po dito ni Secretary John Vic Remulla, pero sinigurado po niya na magpapaimbestiga po siya. Last on my end, ma'am, sa not only case Mayor Duterte, kapag po ba may ganitong klaseng cases kahit sa ibang lugar, ano po yung penalty? Suspension po ba? Depende po kasi. Depende po sa gravity ng offense na kanila na-commit. So, sa lahat na po ng mga leader, no, sa LGUs, tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili, hindi po dapat katamaran o pangsarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So, sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan. Sunod na tanong muna kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon po. In connection with the question sa special session po, with two senators claiming legitimacy in the Senate leadership issue, is Malacanang concerned that the country is approaching a constitutional crisis? I'm asking that because yun po, no, kung magkaroon ng special session, sino po yung susundin ng palasyo, si Gatchalian or si Cayetano kung parehas po sila mag-i-insist? Kung sa impeachment trial naman po, both sides are claiming sila rin ang magpe-preside sa impeachment trial. So paano po yung ganitong estado? Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. But if may attempt po na, let's say, harangin, yung pwede po bang mangyari yun, ma'am? Because magmamatigas sila na sa kanila dapat i-course through tong special session, for example. Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema. Hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Last question na lang po, ma'am. Yesterday, na-point out po yung inconsistencies sa testimonies ng 18 former bodyguards of former Congressman Zaldico. Isa po doon yung pagkawala ng pangalan ni Senator Loren Legarda doon sa listahan dahil daw po nagkamali. And even before yung previous hearing, na-point out yung mga
dates and yung kay Congressman De Lima na hindi pa po siya kongresista. Sa ganito pong klaseng mga nakikitang inconsistencies, how does Malacanang characterize ito pong revelation ng 18 former bodyguards? Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to, na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing mga pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon. Yusek, yesterday, Senator Alan Peter Cayetano said that there are two operate chambers, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Any reaction? What do you want to tell the senator? The President said there's only one upper chamber, and it is the Senate of the Senate President, rather, it is the Senate of the Philippines led by acting Senate President Sherwin Gatchalian. And since mukhang nagmamatigas po talaga si Senator Cayetano, na siya pa rin yung Senate President, how do you see an end to this Senate gridlock? I understand the President mentioned before that he's studying legal options to put a remedy to this issue, but from the point of view of Malacanang, how will you put an end to this gridlock? Unang-una po, may separation of powers, ang ehekutibo at ang legislative. Maganda, opo, na magkaroon ng suggestion na pumagitna ang Pangulo. Pero katulad ng sinabi natin kahapon, sa katulad po ni Senator Alan Cayetano na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na nung nangyari nung nakaraan sa House of Representatives na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House kahit na merong term sharing agreement. Gustuhin man po ng Pangulo. Pero kung ang isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, kagabi, the First Lady was spotted speaking to Senator Alan Peter Cayetano in an event with the Chinese Chambers of Commerce. Would you know kung ano po yung napag-usapan? Napag-usapan po kaya itong impasse sa Senado? Una-una, hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanila panag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just friendly talks na, kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika. On another point, senators are raising the alarm over what the NBI flagged as a potential security threat to the Senate. Ang sabi po ni Senator Soto, he described it as a clear and present danger and very serious, according to Intel reports, while Senator Lacson added that it has something to do with the growing frustration within the AFP. What do we know about this, and what is being done, if any? It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng. Good afternoon po. Ma'am, do you consider Senator Alan Peter Cayetano as somehow obstructionist and fake news peddler dahil nga sa sinasabi niyang may Senate of Malacanang na, and then may naganap nga pong meeting, yung 11 senators daw po sa Malacanang, kasi kapulong ang Pangulong Marcos. Ito po ang sabi ng Pangulo. Fake news is flying around. Those into it should cease
and disease. Yan po ang malinaw na sinabi ng Pangulo. Wala pong balak na mag-file ng cyber libel case. Wala pong elemento ng cyber libel na nakikita patungkol dito. It's more on the unlawful utterances, pero bahala na po ang investigating bodies sa mag-imbestiga patungkol po dito. Thank you. Sunod na tanong mula kay Cathy Valete, The Manila Times. Yusek, Representative Leila de Lima recently filed a resolution urging the Philippine government to restore daw po yung ating membership sa ICC. She said this will show government's resolve in upholding the rule of law and its commitment and fighting against impunity. What's the President's latest stance on this po? Sa ngayon, wala pa pong makukomento patungkol po dyan. At ang pinakahuli natin na nasagot patungkol po dyan ay hindi pa po babalik. Hindi pa po magre-rejoin sa ICC. Yun po yung pinakauli. Pero sa ngayon, patungkol po dyan ay wala po tayong komento. Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. May we get the palace's reaction lang po dahil inireklamo ng grupo ng health workers sa mga opisyal ng DOH sa Ombudsman dahil sa upgraded Switzerland airfare. Ano po masasabi ng Malacanang dito dahil tinawag nila itong maling paggamit ng pondo ng pamahalaan? Kung ito po ay naisampa naman po ang reklamong ito sa Office of the Ombudsman, sila na po ang kailangan magdepensa sa sarili nila. At kung sila naman ay may mga ebidensya na papabor sa kanila, yun ang ipakita nila bilang kanilang depensa. Hindi naman po sinita ng Malacanang si Secretary Herbosa tungkol dito. Sa ngayon po ay hindi po pa maninita ang Pangulo dahil wala naman pong nakikitang anuman pong ebidensya. Siguro ko po kapag ka po nagkaroon na ng resolution ang Office of the Ombudsman, then that's it. Magsasagawa na po ng action ng Pangulo. Po, on a related matter lang, Yusek, kinwestiyon rin po at pinaimbestigahan ng ilang mambabatas yung pangako daw na $10 million na donasyon ng Pilipinas sa WHO. May basbas po ba ito ni Presidente? Ipagpaumanhin nyo sa ngayon, wala po tayong detalye patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, follow up lang yung sa Lindol. Sa meeting kanina, na-establish po ba kung gaano kalawak yung pinsala nung 7.8 sa Mindanao? Opo, nasabi po kanina pero wala po sa akin ngayon papel, ang pinakadetalye at ang numero. Mamaya ibibigay ko po sa inyo. Ma'am, also Marami pong nireport kanina po. Yes, ma'am. Also sa hospitals, lahat po ba operational? Meron po bang na-damage na hindi makapag-function po? Meron pong mga ospital na yung iba ay ayaw pang tuluyan ng mga pasyente dahil iba yung mga cracks. Kaya po pinapacheck, pinapamadali po ito ng DOH at sa mga engineers po natin, structural engineers, para makita po kung yung lawak ng danyos ay safe pa ba na tuluyan o hindi. So pinamamadali po ito agad ng Pangulo. Thank you, ma'am.